Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po, totoo po lahat ng mga propesya at pangako po ng Panginoon. Na lahat po ng binitawan ng Man of God ay tunay po na nagaganap sa ating pong mga buhay, sa ating pamilya, sa ating bayan. At nung nga pong October, si tatay po ay nagbaba po ng propesya na marami pa pong tatanggapin bago matapos po ang taong ito. At purihin po ang Diyos, muli, ibinaong ko po ng malalim po yun sa aking puso. At pag-uwi ko po sa ating pong bayan na kinalalagyan, ay binaba po natin po kagad ito sa bawat congregation, lalo na po sa buhay po ng ating pamilya. At praise the Lord, meron po silang pagpapala na hinihintay na tatanggapin ang aking mga kapatid noong July. Pero dahil nga po nakababa pong propesya at narinig nila ito, pinaniwalaan po nila. At nito pong December, yung pong hinihintay po nila ay binigay po ng Panginoon. Kaarawan po yun ng Man of God, December 17. Yung hindi po nila tinanggap na profit sharing nung July, hinarangan po yun nung may-ari ng kumpanya, ay dahil naibaba po ang propesya, ito po ay natupad. At dinoble pa po ito ng Panginoon. Yung isa ko pong kapatid ay tumanggap po ng 150,000. And then, yung asawa po niya ay 80,000. Dinoble po ng Lord. At yung pangalawa po, dalawa po silang mag-asawa ay mahigit kalahati pong milyon. At maging po sa aking buhay, ako po ay sumunod dun po sa panawagan ng Man of God na tayo po ay magbigay ng 1,000. So, ginawa ko po yun. At hindi lamang po yun, siyempre bilang pastor, yung dapat ako makaranas din po na tatanggap po ako ng marami pong biyaya bago po magtapos ang taong pong ito. At ito po ay pinangyari po ng Lord. Alam niyo po, binigyan po ako ng Lord ng kasama po sa bahay. Amen. Ibig sabihin, kasambahay po. Yung po ay libre, wala pong bayad. Amen. Dahil nagbabayad po ay ang Panginoon. Hindi lamang po yun, nung kaumpisa ko po ng January, ang allowance ko po binibigay. Amen. Binigyan po kasi ako ng allowance ng Panginoon eh. Hindi ko po yun hiningi sa aking mga kapatid, kusa po nila itong binigay. Sabi ko nga, kung hindi ako karapat-dapat na pagpalain, huwag niyo akong bigyan. At yun po ang nangyari, 500 po bawat punta ko po dito sa isang araw. Halimbawa po, season of prayer natin. So, kung 5 days po yan, 2,500. Amen po. Pagdating po ng July, in-increase po siya ng Lord. Naging 1,000 po bawat araw. So, meron pong binibigay sa akin ng Panginoon na 5,000 bawat punta ko po. Amen. At pag nagkaroon na po ng mga anniversary convention, dinodoble po siya ng Diyos. Amen. Nagiging 2,000 po yun. Lalo na po itong December dahil nakababa nga po yung prophecy. Sabi ko, dapat tatanggapin ko lahat yung pangako ng Diyos na yan. Hindi po ako papayag na hindi ko maranasan. Kaya sumisigaw po yung puso ko na hindi matatapos ang taon to, marami akong tatanggapin. At bago po convention, pinatahian po ako ng Lord ng 5 pantalon at saka 4 na long sleeve. Pagdating na po ng national convention natin, hindi na po 5,000 binigay sa akin, mahigit na pong 10,000. Hindi lamang po yun. Pagdating po nung matapos pong national convention, kasi nanawagan po ang Man of God na magbigay ng 1,000, purihin po ang Diyos. Nanguna po talaga ako. Kasama ko nga po yung aking pong may bahay. Sabi ko, kahit talakang blessing, magbigay ka. Nagsulat po siya. At purihin ng Diyos, nagkaroon din po siya ng biyaya, nakapagbigay din po siya. Amen. At pag-uwi po natin, pagkatapos ng national convention, pag-uwi pa lamang po, December 23. Praise the Lord. Meron po nagabot sa akin ng sobre. Meron po siyang nagkakahalagang 10,000. Amen. Sabi ko, meron pa akong 7 araw. Amen. Na makakaranas pa. Hanggang hindi matapos ang taon to, marami pa akong tatanggapin. At purihin ng Diyos, bawat puntahan ko po na
gawain. Saan man po ako pumunta, ang dami pong nagbibigay. May nagbibigay po ng 1 kilong bigas. Amen. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 1 salop. Amen. 5 salop. Hanggang kalahating kaban, hanggang 1 kaban. Amen. Grabe po. Hindi lang po yung kasama ng gulay, isda, karne. Iba-iba po. Tuloy-tuloy po yun. Ang sabi ko, nung patapos na po ang taon, 30 and 31, meron pa akong tatanggapin. Amen po. Kasi meron pang 2 araw. At yun nga po yung pinangyari ng Diyos. December 30, binigyan po ako ng Panginoon ng mahigit na 5,000 uli. At pagkatapos na sabi ko, meron pang 1 araw. Tatanggap pa ako. At purihin ng Diyos, wala pong nakalaan na gawain nung time na yan. Tinawagan po ako ng kapatid ko kasama yung mga manager. Sabi niya, magkakaroon ng gawain ngayon. Amen. Lunes po yun. At ako po ay tumuloy doon at tayo po ay nangaral. Amen po. At purihin ng Diyos. Pagkatapos nun ng pangangaral, binless na naman po ako ng Panginoon. Binigyan naman po ako ng mahigit na 5,000. So, yung pong lahat ng pangako ng Panginoon ay totoo pong lahat. Bawat bitaw po ng kapahayagan, propesya ng man of God, iukit po sa puso. Dahil ito ay magaganap. At asahan po yun araw-araw. Hanggang hindi po matapos nga po ang taon, binless po ako ng Panginoon. At nais ko rin pong elaborate, ipahabain pa po ng konti, yung blessing po ng aking mga kapatid. Muli po, mula sa piso, 5 piso, 10, yung pangalawang kapatid, wala itong bahay, wala pong mga kagamitan, walang kuryente, wala po lahat. Tapos yung sahig ay lupa. Purihin po ang Diyos. Dahil sa mga pangako po ng Diyos natin pong binibitawan, narinig natin mula po sa labi ng apostol, pinapaniwalaan po nila, sinusunod po nila. Ngayon po, konkreto po ang bahay, naka-tiles, purihin po ang Diyos. Bawat kwarto, naka-aircon, at kumpleto na po ng mga kagamitan. At dati wala ni isa silang sasakyan ni bike. Ngayon po, 3 po ang tricycle. At sabi po, this January, ito pong pagpasok na, meron na po silang 4 wheels. At hindi lang po yun, mas dakila na lang po ang ginawa ng Lord sa nakababata ko pong kapatid. Mula po sa pinakamababang pwesto, ngayon po siya po ay namamahala ng isang kumpanya. At 10 chapter po ang hawak. Amen. Iba-iba pong mga lalawigan ang kanya pong hinahawakan. Na dati 3,500 lang po ang sahod, ngayon po ay 85,000. At hindi lamang po yun, purihin po ang Panginoon. Binigyan po siya ngayon ng kumpanya ng 200,000. Profit sharing po niya buwan-buwan. At nung kalagitnaan po ng taon, ang sabi ko sa kanya, dadagdagan pa yan ng Panginoon. Pinaniwalaan po niya yun. Yun nga po, nung pumunta po ang man of God sa US, nag-pledge lang po siya ng 50,000. Kinabukasan po, dinagdagan po ng 100,000 yung 200,000 niya. Ang tinatanggap po niya ngayon, monthly ay 385,000. Amen. Mula po yun sa wala. Walang-wala po sila. Binigyan pa po sila ng kumpanya ngayon ng bago pong sasakyan. Amen. Binigyan po sila ng X-Trail. At hindi lamang po yun, yung pong 2 sasakyan, ipinangalan po sa kanila. At praise God, hindi lamang po yun, yung pong kumpanya muli, binigyan po sila ng bahay dyan sa Mabalacat, worth 5.6 million. Hindi lamang po yun, sa Kabanatuan naman po, binigyan po sila ng lupa po dyan. Pagtatayuan din po ng bahay. Amen. Purihin po ang Diyos, mahigit po milyon din po ang halaga. At hindi lamang po yun, binigyan po siya ng building. Amen. 3-story building. At praise God, dati umuupa po sila sa iba pong building. Ngayon po, yung may-ari po, amen, na kanyang hipag, siya po ang umuupa sa kanya ngayon ng building. At yung pong ilalim, ginawa na naman pong businesses, karagdagang kita na naman po. Amen. At yung pangatlo pong palapag, ay yung po ay tahanan po nila, binigay na naman po ng Panginoon. Hawakan lang po yung lahat ng binibitawan ng man of God. Ito po ay katotohanan pong lahat. Magaganap po sa atin pong lahat. Sumadyos po lahat ang karangal.